naging mensahe. At yun, yung sunod-sunod na endorsements, yung ating interview sa radio, yung ating pag-ikot, yung ating huling caravan, yung bisita namin ni Sharon sa Barm, sa Mindanao, and then yung message natin, no, na kailangang bigyan ng pagkakataon, no, yung mga may naniniwala pa na may pag-asa ang Pilipinas. Hiniling natin ang kanilang tulong, no, at ang kanilang suporta. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Thank you. Are there other questions? Hi sir, Tristan po from Newswatch. Sir, paano nyo nalaman yung results? Paano nakarating sa inyo? Kasi iba ayaw pa siguro tignan yung mga resulta po no, nung nag-start pumasok yung botohan. Kayo sir, paano nakarating sa inyo na pumapasok tayo sa winning circle and then eventually nasa top 5? Pwede pong pakwento lang ng konti. Well, actually, yung team namin meron kaming thread, no? Telegram thread. At doon ko nakita yung unang feed, no, na nasa top 5 na nga no. So akala ko fake news. Sa dami kasi ng fake news na tinatanggap ko araw-araw ng kampanya. Sabi ko, totoo ba to? Baka disinformation to, but totoo pala, no. After all, ako ata ang summa cum laude ng disinformation itong kampanyang ito, kaya talagang nakita natin apektado tayo doon sa mga survey. So nung lumabas, I initially thought, well, I couldn't believe it, di ba? Hindi ako makapaniwala. And kinonfirm nga, no, nung nakita natin. After a few minutes, double check, triple check, and ano pala, legitimate pala yung social media card na nagsasabing number 5. Thank you, sir. Can we ask your question? Yeah, I think now if I may just add, I think there's one, how do you call it? I guess one hopeful outcome, no, of so far how the results are turning out, no. Na yung mga nagkalat ng fake news laban sa atin ay ang taong bayan na mismo ang nakita, no, at hindi naniwala, no. Meron sigurong naniwala pa rin, but by and large, kung talagang effective yung fake news nila, hindi tayo dapat nasa top 5, no. So I guess that's a message doon sa mga nagkakalat ng paninira at gumagastos para dito. Sabi nga, you can't fool the people all the time. And I guess this is isang malaking halimbawa na kahit na tayo ay kaliwat kanan, iba-ibang kampo, sunod-sunod ng batikos, ang paninira, ang pangungutya, ang pang-iinsulto, palagay ko, sabi nga ng mga kababayan natin, naniwala na maraming paninira at doon na naniwala sa katotohanan. Kinol na nila. Hello sir, Ian Lucky po, philstar.com. Ito lang po siguro tanong ko. Along with Senator Risa, sino pong gusto niyo isama sa minority? Hindi pa namin napapag-usapan yan, so we'll have to sit down and talk about it. Yeah. Tingnan natin. I haven't really thought about that. At mga kapuso, yan po ang press conference na isinasagawa ni former Senator Kiko Pangilinan na nasa ika-5 pwesto po ngayon sa ating partial unofficial tally.